Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kapatid at welcome kayo sa ating ikalabing-apat na series ng ating Lands of the Bible. Sa ating pong pagpasimula, wini-welcome po kayong lahat sa oras pong ito at pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon. Tayo po sa mandaling manalangin. Ama naming banal, narito kami upang ikaw ay aming pasalamatan at dakilain ng iyong pangalan. Kami po ay iyong patawarin sa aming mga kasalanan, sa aming pakikinig ng iyong palatuntunan ay nawa ang iyong pangalan lamang ang maluwalhati sa mga oras na ito. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, welcome sa ating ikalabing-apat na series ng Lands of the Bible. Sa ating pagkapasimula ay tayo ay gagamit muli ng ating materials upang um, ipakita sa lahat ang ating mga makikita ngayon at welcome no sa ating pong palatuntunan sa oras na ito. Okay mga kapatid, narito ang ilan sa mga highlights natin no. Ang ating pong paksa ngayon ay ating itutuloy po ang ating part 2 no ng ating pong Sea of Galilee na ating pinag-aralan po noong na po nakaraang mga araw. So narito po mga kapatid ang ating pong ikalawang bahagi. So bago tayo magsimula ay narito ang isang muli uulitin ko na sinabi ni Ibu Batuta na ang paglalakbay daw po ay mag-iiwan sa iyo ng isang bagay na wala kang masasabi habang nakikita mo ang paligid. Then after nito ay magiging isa kang palakwento sapagkat makikita mo ang mga bagay na hindi mo po pwede munang sabihin dahil nakikita mo siya. Pero pagkatapos nito at ikay bumalik na sa iyong lugar na pinanggalingan, ay doon mo marirealize na maaalala mo ang mga bagay na iyong nakita. Kaya yan ang kanyang sinabi. Then it turns you into a storyteller. So napakaganda kung ating mararanasan at makikita natin. Then nandun yung bumubukal sa puso natin dun sa mga bagay na nakita natin. Automatic na yon na sinasabi natin dahil nakikita natin yung mga bagay na iyan. So sa ating pasimula sa ating ikalawang bahagi ay narito mga kapatid no ating iisa-isahin ang isa sa mga mahalagang bagay na ating matututunan dito at narito ang ilan sa mga paliwanag na makikita natin tungkol sa Sea of Galilee. Binanggit natin nung nakaraan na ito ay hugis harpa, no? Ang kanyang larawan ay kahawig sa instrumentong harp. So makikita ninyo na ganyan ang pagkalikha ng Panginoon Diyos diyan sa Sea of Galilee. Ang pagsasalarawan ng Sea of Galilee na ito ay sa pagtingin sa dagat na ito mula sa kaitasan ng Safed. Pag ikagaling sa Safed, nasa bandang north o northeast, ang lawa ay mukhang hugis alpa at ang kahulugan ng terminong Hebreo kung saan nagmula ang salitang Chineret na ibang pangalan ng Sea of Galilee na may umbok sa hilagang kanluran no? At malalim na asul pag ikay manggagaling sa malayo. Ito ay tunay na isang magandang tanawin. Sinabi noon ng sinaunang mga rabay na nilikha ng Diyos ang pitong dagat. No? Noong nakaraan, binanggit natin yung mga ilang sea. Pero nung tinignan ko ito sa Google, ay nakita ko na ang pitong mga dagat ay kinabibilangan ng Arctic, North Atlantic, South Atlantic, North Pacific, South Pacific, Indian at Southern na karagatan. So yan pala ang tinatawag na Seven Seas. Ngunit ang dagat ng Galilea ay kanyang kinaluguran. No? Ang Diyos ay nagpahalaga sa Sea of Galilee. Binigyan niya ito ng pansin. Ang pagbabago-bago ay dahil sa panapanahon at taunang pagkakaiba ng klima sa lawa sa dagat na ito. Ngunit karamihan sa mga Israeli ay nag-aayos ng pamantayan nito sa 685 na talampakan no, sa ibaba ng antas ng dagat. Mula sa pasukan ng Jordan sa Hilaga hanggang sa timog na dulo ng lawa ay karaniwang itinuturing ng mga 13 milya. Bagaman muli ang mga of opinion ay nag-iiba mula 12 hanggang 15 milya. So ang lapad sa hilaga ng lawa sa pinakamalayo nitong distansya sa pagitan ng El Mejdel sa kanluran na hanggang sa bukana ng Wadi Semak sa silangan ay karaniwang nauunawaan na 7.5 milya. Kahit na ang mga pagkakaiba-iba sa lapad na ito ay mula sa 5 hanggang 8 milya,
Ang mga opinyon tungkol sa lalim ng dagat na ito ay nag-iiba-iba mula sa 80 talampakan sa mas mababaw na lugar hanggang sa maximum na 160 feet. Ang circumference ng lawa o yung palibot ng lawa ay lampas kaunti sa 32 milya. Habang ang average na dami ng malinaw na matamis na tubig dito ay tinatayang nasa 4,562 na kubiko o metro. Sa paligid ng karamihan ng lawa ang dalampasigan ay mabato na may nakakalat na malilit na shell. Yan, nung ako'y nasa Capernaum, ay makikita mo ang napakalaking mga bato, no? Kulay itim na bato na silver black ang kulay niya, napakalaki. Mas malaki pa sa bola ng basketball. Malalaki, hindi mo mayayakap yung mga bato na yan. Maraming maiinit na bukal ng mineral ang matatagpuan sa baybayin nito. Dalawa sa mga mas kapansin-pansin na matatagpuan sa Et Tabha, doon sa lugar kung saan ginawa ng Panginoon, pinarami niya ang tinapay at ang isda. Yan ang pinangalan doon sa lugar na iyon. Sa timog kanluran sulok ng Ain el Puliye, mga 2 milya timog ng modernong Tiberias. So ang klima ay tropical, o katulad ng klima sa Pilipinas dahil sa mababang elevation na may mga temperatura na mas mataas kaysa sa kabundukan. Bilang resulta ng klimang ito at ang pagkamayabong ng lupa sa mga kapatagan na nakapalibot sa lawa nito, ang rehiyon ay pinakaproduktibo. Ang pag-aani ng mga pananim na trigo at sibada ay nagaganap ng mas maaga ng 1 buwan kaysa sa burol. So mabilis dahil nga malapit sa lawa ng Galilee. Ang mga ligaw na bulaklak at oleander ay nasa gilid ng baybayin. So, napakamayaman na lugar ang nakapalibot dito sa Sea of Galilee sapagkat pinagpala ng Diyos ang lawa na ito. Ang mga produkto ng Sea of Galilee, ang maliliit na lambak sa palibot ng dagat ng Galilee ay may matabang lupang naaanod, mainit na klima at mahusay na natubigan. Ang mga kondisyong ito ay nagbubunga ng masaganang pananim ng trigo na kung saan doon sila kumukuha ng kanilang pagkain na tinapay na kanilang kinakain na araw-araw, barley, yung igos, yung kinakain ng mga tao diyan sa Middle East, ubas at ang gulay. Tungkol sa pagkamayabong ng rehiyon, no? Ipinahayag ni Josephus, isang military general na Jewish general noong panahon na bago naghimagsik ang bansang Judea o Israel noong panahon niya, ng mga around 64, 65, 66, no, siya ay tinalagang maging general ng Jotapata dito sa Galilee, nasa bandang western north part ng Galilee. So maaaring tawagin ng isa na lugar na ito na ambisyon ng kalikasan ng winika ni Josephus, kung saan pinipilit nitong magkasundo ang mga halaman na likas na magkakaaway. So parang nagkaisa ang mga halamang ito dahil sa tubig na binibigay ng Sea of Galilee. Ito ay isang masayang pagtatalo ng mga panahon na para bang ang bawat isa sa kanila ay inilatag pag-angkin sa bansang ito dahil hindi lamang nito pinapakain ng iba't ibang uri ng mga bunga ng taglagas na higit sa inaasahan ng mga tao. Ngunit pinapanatili ang mga ito ng mahabang panahon. Nagbibigay ito sa mga tao ng mga pangunahing bunga, mga ubas at igos na patuloy sa loob ng 10 buwan ng taon at ang iba pang mga prutas habang sila ay mahinog ng magkakasama sa buong taon. Well, talagang ganyan ang pagpapala ng Diyos sa mga tao na nakapalibot dito. No? Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay nagpapaulan sa mga masama at mabuti. Nung araw, nung hindi pa ito sinasakop ni Joshua at ang kanyang mga kasamahan, ng kanyang kalahing Israelita, ang mga Kanaanita ang siyang nakikinabang ng lupain ito. Ito ay binanggit ni Josephus sa kanyang aklat, no? Sa uh, sa War of the Jews, no? Um, chapter 3, at saka sa kanyang ikatlong aklat, no? Kabanatang 8. Kilala ang Arbela sa linin nito. So dito nanggagaling din ang linin ng Arbela. So ang isda ay ang pangunahing kalakal mula sa lawa. Yung tinatawag na Peter's fish. O kung sa panahon natin kung tawagin ito ay tilapia na matatagpuan sa malaking kasaganahan
at sa mahigit 22 iba't ibang uri ng hayop. So napakarami mga fish na species dito sa lugar na ito. Hindi lamang Peter's fish or tilapia ang makikita dito, kundi iba't ibang klase ng uri ng mga isda. Ang pinakamahusay na pangingisda ay nasa hilagang dulo ng lawa kung saan pumapasok ang Jordan, no? Nandun sa may parte ng north, no? Makikita ninyo, nandirito, oh. Kaya tuturo natin yan, no? Yan ang pinaka pasukan ng tubig ng Jordan, no? At then diyan nagpupunta ang mga isda dahil sagana ang tubig na nanggagaling sa Mount Hermon patungo sa Caesarea Philippi o Philippi at hanggang sa dumadaloy sa Ilog Jordan patungo sa Sea of Galilee. So yan mga kapatid, no, ang isa sa mga makikita natin dito na ang pinakamahusay na pangingisda ay nasa hilagang dulo niyan. Sa mga apostol na sila Pedro, Andres, Juan at Santiago, ang original na apat na disipulo ng ating Panginoong Kristo ay dito nangingisda, no? Sa Sea of Galilee, sa Capernaum. Yan ang kanilang lugar kung saan sila nangingisda. So, ang kasaysayan ng Biblia bilang kapansin-pansin na kakaiba ng mga mataba at magandang lawa na ito. Kung makikita ninyo ito sa himpapawid ay kulay green naman. Kung kayo ay nasa lupa ay kulay blue ang makikita ninyo. So, dalawang magkaibang kulay ang makikita kapag kayo ay nasa itaas, pag kayo nasa mga eroplano, kapag kayo nasa himpapawid ay makikita nyo kulay green, no? So, maaring isa sa mga paliwanag kung bakit green ang kulay ng tubig ay dahil sa mga nakapalibot na mga mga puno doon sa tabi sa lawa ay yung maaari isa sa mga explanation at saka ikalawa yung mga minerals na makikita sa ilalim ng Sea of Galilee na ito na siya nagbibigay ng kulay green at itinutulak niya yung kulay kung ano meron sa ilalim, no, pagdating sa itaas. So, yan isa sa mga nakikita kong explanation kung bakit kulay green naman ang kulay pagkapag ikay nasa itaas na yung papawid. Na kapansin-pansin na kakaiba na mataba at magandang lawa na ito ay binanggit lamang sa lumang tipan tungkol sa mga hangganan ng lupain. Ang dagat ng Chineret ay bahagi ng silangang hangganan ng lupain ay binigay ng Panginoon sa bansang Israel. Binanggit ang Chineret sa Numbers chapter 34 verse 11 at isinalaysay muli sa Joshua chapter 12 verse 3. So ang lawa nito bilang bahagi ng silangang hangganan ng lupain pagkatapos ng pananakop sa ilalim ni Joshua. So yan, no, hindi pa yan Sea of Galilee pa, hindi pa ganyan ang pagkatawag sa kanya sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Ang tawag nila Joshua at nila Moises diyan ay Chineret, no? Ang pangalan niyang Sea of Galilee nung kanilang kapanahunan. Sa kaibahan, ang dagat ng Galilea ay isa sa mga pinakamahalagang sentro ng mga kaganapan sa Bagong Tipan. Ang punong tanggapan ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus sa Galilee ay ang nasa hilagang baybayin ng Capernaum na kanyang headquarters. Sina Pedro, Andres at Felipe ay mga residente ng Betsaida na malapit dito sa Capernaum, isang bayan na madalas bisitahin ng ating Panginoong Kristo. At isa sa mga bayan nito kasama ng Corazin, no? At Capernaum na kanyang isinumpa dahil sa pagtanggi sa kanyang mga salita at sa kanyang ministeryo. Sina Juan at Santiago, ang mga anak ni Zebedeo, ay mga mangingisda sa dagat ng Galilea. Sa liwanag ng katotohanan na ang mga panggamot na bukal ng mineral na nasa ilalim nito ay ginawa ang lawa bilang isang hindi wastong pahingahan. No? So hindi natin alam kung bakit ganyan. Ito ay kagiliw-giliw na si Kristo ay nagsasagawa ng 10 sa kanyang 33 na italang mga himala sa tabi ng dagat na ito. So, wow, 33 no, na naitalang mga himala sa tabi ng Sea of Galilee na ito. Marami sa mga ito ay mga himala ng pagpapagaling, no? Binanggit yan sa mga ebanghelyo ni Marcos na chapter 1:32 hanggang 34, chapter 3 verse 10, chapter 6 verse 50, 53 to 56. So yan mga kapatid, ano, ang isa sa kamakalagahan na makikita natin na ibigay sa atin ng Sea of Galilee sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Karamihan sa kanyang panahon ay ginugol sa hilagang kanluran na bahagi ng lawa sa pagitan ng Tiberias at ng Capernaum. So mga kapatid, no, gayon pa man, hindi kailanman naitala na ang ating Panginoong Kristo ay pumasok sa kabisera ng Tiberias na itinayo at ginawa ni Herodes. Bakit?
sapagkat ang Tiberias ay hindi Jewish city, kung hindi ito ay Gentile city. Ito ay ang mga naninirahan sa Tiberias ay majority ng mga tao diyan ay mga Romans, no? Hindi naninirahan ng mga Hudyo diyan dahil alam nila na yan ay isang Gentile city. Kaya hindi pumasok ang Panginoon diyan dahil ang kanyang hinanap ay yung muna mga kababayan niya, ang kanyang mga pinuntahan, di ba? Ang winika ng Panginoon na parito siya para hanapin ang mga nawawala. So ang mga nawawala ay yung kanyang kalahi, ang mga nawawala, no? Tumalikod sa kanya. So dito natin makikita na ito ay uh, ipinangalan o pinalitan ng pangalan ni Herod Antipas na anak ni Herod the Great, na ayon sa sa Griegong polis, pag sinabing polis ay city, no? Ay yan ay tinatawag na City of Tiberias. Ang lugar na ito ay ipinangalan sa pangalan ni Tiberius, no? The City of Tiberius kung tawagin. Kaya binasagang Tiberias. Si Jesus at ang kanyang mga disipulo ay madalas na naglalakad sa mga bukirin ng Genesaret. So malapit ang mga lugar na yan dito sa lawa, no, kung hindi ako nagkakamali, ang Genesaret ay nasa parting Jordan side, nasa parting ito, no? Si Kristo ay gumuguhit ng maraming ilustrasyon para sa kanyang mensahe ng ebanghelyo mula sa mga bukid na ito at mga aktibidades ng lawa. So, ang trigo at mga damo, talinhaga ng mga hasik, pagiging mangingisda ng mga tao, paghahagis ng lambat sa dagat. So, yan kadalasan ang makikita natin na mga ilustrasyon ng ating Panginoong Kristo dahil sila ay nasa tabi ng Sea of Galilee. So, hindi nakapagtataka na ang Panginoon ay gumagamit ng mga ilustrasyon na iyan. Sa isang burol malapit sa lawa na ito ay pinangaral niya ang Sermon sa Bundok, yung Sermon on the Mount, Matthew chapter 5 hanggang 7, no? Dahil nga siya ay nandirito sa Sea of Galilee at karamihan sa mga lugar dito sa palibot ng Sea of Galilee ay mga bulubundukin. Sa baybayin nito ay pinarami niya ang mga tinapay at isda upang mapakainin ng 5,000 mga katao. No, binanggit sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 14 verse 13 hanggang 21. At dahil din dito, pinagaling niya ang mga demonyo, yung mga hinahalinan ng masamang espiritu, no? Sa Ebanghelyo ni Marcos, kabanatang 5. Yung mga ketongin, kanyang pinagaling, no? Sa Ebanghelyo ni Lucas, chapter 5, verse 12 to 16. At yung biyanan naman ni Pedro ay kanyang pinagaling, no? Nagkaroon ng sakit o ng lagnat na binanggit ni Dr. Lucas chapter 4 verse 38, no? At nung kanyang pinagaling ito sa Kapernaum ay muli nang nanumbalik ang lakas at naglingkod sa kanila. Lumakad ang ating Panginoong Kristo sa ibabaw ng tubig nito, no? Na binanggit ni Marcos sa kanyang Ebanghelyo chapter 6 verse 45 to 52, no? Nasa gitna ng Sea of Galilee, no? At ang Panginoon ay naglakad diyan. Pinakalma niya ang mga unos sa lawa na ito, no? Binanggit ni Marcos chapter 4 verse 35 to 41. Tiyak na ang dagat ng Galilea ay geographical na sentro ng ministeryo ng ating Panginoong Kristo, di ba? So napakaganda kung yan ang lugar na ginalawan ng Panginoon, ay napakagandang kung makikita ninyo ng personal. So mga kapatid, narito na, papakita ko na sa inyo ang larawan ng Sea of Galilee at nung kami ay tumungo diyan, ay nakita namin ang mga lugar na ito. So, titignan natin yung isa sa mga larawan na ito, mga kapatid, no? Na nakita natin. Ito yung unang larawan na aking kinunan nung kami nandito nasa gitna na kami ng Sea of Galilee. So, ang paligid ay hindi gaanong malinaw dahil merong tinatawag na dew o yung may hamog nung mga panahonang yan nandiyan kami. Dahil nagsimula yung habong nung umaga nagpunta kami diyan ay mataas ang hamog, no? Parang yung init at lamig ay nagsama, so nag-produce ng medyo hindi blurring larawan, ano? So yan ang una. Kalawa, ito na. Hindi mo gaano makikita yung background sa likod. So hindi ko na masasabi kung anong lugar yung mga ito kasi umiikot yung bangka. So kapag umiikot ang bangka ay wala na, malilito ka na kung nasa ng direksyon ng Tiberias, ng Capernaum, no? Ng Betsaida, no? So mahirap mo malaman dahil umiikot. Ngayon kung meron kang compass ay madali mo itong matutukoy, no? So ito yung mga kasamahan ko ng mga Americans at makikita rin nila kung ano yung nakikita natin diyan. So
So nung kami nasa gitna ng Sea of Galilee, ang bangka ay slightly umiikot siya. So tinitignan niya ang lahat ng anggulo, no? So nung kami nasa gitna na, huminto na yung boat at dahan-dahan lang na umiikot para hindi kami mahilo, no? Dahan-dahan lang. So huminto muna doon sa pinakagitna. So ito yung lugar ng Yigal Alon Museum bago kami tumulak doon sa sa bangka. At kita nyo yung background, hindi gaan maliwanag masyado. Tapos pagdating mo doon sa nag-iiba na yung paligid. May mga onggulo na malinaw at tapos merong medyo masyado maliwanag, no? Ito na yun, no? Papunta na kami doon sa Tampalan para sumakay sa bangka. So yung bangka na yun na makikita natin dito ay kaaalis lang yan at merong mga ilan ng mga bangka doon, no? Isa, dalawa, tatlo, apat, na nandoon, no? Nandun na sila. So yan yung mga nagdadala ng mga turista. At pagkatapos ng kalating oras, babalik na uli sila, no? So yan, no? Makikita natin. Ito si Yigal Alon na siyang nagtayo ng museum na ito at iniwan niya sa atin ang mga alaala na kanyang ginawa. Yan si Yigal Alon. Ito yung nahukay nila no 2,000 years ago na bangka dito sa dito sa Nop Ginasar at nilagay nila dito sa Yigal Alon Museum upang makita ng mga tao. Yan. So nandiyan na yan, yan ang kanyang pahingahan na diyan na nakadisplay yan. At din na nila binago yan, nandiyan na yan. Para pagka may mga taong gustong makita yan, makikita nila yung actual. Pero hindi mo mahawakan yan kasi may harang, yung harang na yan. So makikita mo lang siya, pwede mo lang siyang kunan pero hindi mo siya mahawakan dahil ipinagbabawal na pumunta doon sa loob dahil may harang yan. See? Makita ninyo, imagine natin kung yan ang actual na bangka na ginamit ng ating Panginoong Kristo ay talagang 13 na tao ang kasya dyan o higit pa sa 13. Sabi nila 15 daw ang pwedeng sumakay dyan sa bangka na yan dahil um, napakalaki niyan kung tutusin mo. Siyempre, kung eksakto lang sa sa 13, paano na yung huli nila, no? Kapag sila ay maraming nahuli, sa nila ilalagay yung lugar na yung para sa lugar na iyon na kanilang mahuhuli, no? So yan mga kapatid, no, may mga anggulo na malinaw, malabo, So depende sa ilaw yan, sa background. So ito ay mystery ng 2,000 taon na bangka, no? To whom did this boat belong? Yan ang katanungan. To Jesus and his disciples, ang wika dito. To the fighters of the Migdal battle. To a fisherman from the Sea of Galilee. So, hindi nila matukoy kung saang espesipiko galing talaga yung bangka na to. Kung sa Panginoon Kristo o yung mga mandirigma na mga unang mga panahon na nangyari dito sa mga fishermen, na ordinaryong mga mangingisda, hindi nila alam. Basta yan na lang ang kanilang idea na iisa ang ginamit na bangka ng mga panahon yan, no? Ginagawa sa oak tree, no? O kaya sa cedar tree. Yan lang naman ang ginagamit ng mga tao nung unang panahon. Kung hindi cedar ay oak, no? Diyan nila kinukuha ang mga bangkang ginagamit nila. So ito yung mga exhibit ng mga larawan na makikita nyo sa Yigal Alon Museum. Yan. So ito na yung nandun na kami sa himpilan na kami, no, sa Pantalan at naghahanda na kami para magpunta doon sa loob. So papakita ko sa inyo isa-isa para may share natin ang larawan sa lahat. Halos lahat ng mga kasamahan ko ay may mga edad na, no? Majority sa kanila. So meron lang kaming isang kasama na isang pamilya na ang kanilang mga anak ay medyo bata pa, no? Yung ipinakita kong larawan noon sa Megido, no? Sila yung pinakabata. So halos lahat ay may mga edad na, no? Yung iba naman hindi na makalakad dahil nga may katandaan na, pero nakakasabay pa sa amin pero pag matataas na talaga hindi na sila sumasama. Kaya ito na nga yung palagi nating sinasabi na
hangga't malakas pa, hangga't kaya pa maglakad, ay samantalahin na. Kasi kapag kamatanda na at nahirapan na maglakad, hindi mo na talaga ma-appreciate eh. Iba yung talagang makikita mo yung lugar kung mapupuntahan mo. Pero kung nandun ka lang sa isang lugar, nakaupo ka lang, hinihingal ka na, ay hindi mo siya ma-appreciate dahil hindi mo nakita eh. Nandun ka na rin man lang, bakit hindi mo pa makita kung ano yung gusto mong makita, di ba? Kaya yan ang kagandahan kapag malakas, no? Ang tuhod, kailangan ready ka. Kapag kinakailangan umakyat pa sa pinakamataas pa, kaya mo akyatin at makikita mo. Once na makita mo ang mga lugar, wala na. Hindi mo na makakalimutan yun kung anong makikita mo. Dahil nasa isipan mo na yon hanggang sa pagtanda ng isang tao. Kaya ang alaala ay mananatili sa isipan. Kaya sabi nga nila nagbabayad ka ng napakalaking halaga para lamang makarating sa mga lugar na ito. Pagkatapos nun, pagbalik mo na sa iyong sariling bayan, wala na. Yung binayad mo, wala na. Siyempre, ang binabayaran natin dito yung alaala, no? Na hindi naman kailan natin makakalimutan. Parang ang pagkain. Bakit mahal ang pagkain dito sa Sea of Galilee? Bakit mahal ang tilapia dito? Kasi ang binabayaran diyan ay yung lasa, no? Hindi yung lasa na kinakain natin o yung niluluto natin. Kasi iba ang lasa kapag kaniluto sa ibang bansa. Kasi iba ang paggamit ng kanilang mga mga kahoy, no? Kaya dito sa Israel, ang ginagamit nilang panggatong ay yung olive branch, ano? Yung mga kahoy na galing sa puno ng olive, kaya malalasa ang kanilang mga pagkain. Makita niyo ang tubig ng Sea of Galilee, no? Kulay berde, no? Yung tubig pag kayo nasa malapit na, no? Nasa mismo nandiyan na kayo kay kulay berde. Pag nasa itaas ay talagang berde ang kulay. Pag nasa malayo ka, kulay blue naman ang kulay. So, nakakapagtaka bakit meron dalawang kulay ang Sea of Galilee, no? Pag nandito ka na sa actual na dagat na ay kulay berde ang kulay ng tubig. No? Makikita ninyo, no? Malalim 'yan. Kung titignan ninyo ha, malalim siya. Kaya imagine ninyo kung ang Panginoong Kristo ay nasa gitna kasama yung kanyang 12 alagad, nagkaroon ng bagyo dito. Hindi ka ba naman matatakot, no? Kapag ka nagkaroon ng bagyo at yung inyong bangka ay hinahampas ng malalakas na alon at niyuyugyug kayo, 'di ba? Matatakot kayo dahil malalim ang Sea of Galilee. Oh. Nang makita pa nila ang Panginoon, napagkamalampang multo, 'di ba? Oh. Kaya yan ang isang bagay na talagang ang Biblia nagsasabi ng katotohanan na ang kwentong nangyari sa ating Panginoong Kristo ay totoo. Hindi yan gawa-gawa, no? So yan ay binanggit sa mga aklat ng Ebanghelyo, no? Kaya ngayon, na kinakikita natin ang aktual na lugar na talagang diyan ang Panginoong Kristo ay nangaral, naglakad, no? Gumawa ng mga miracles, ng mga milagro, ng mga signs. Kaya nagpapasalamat tayo dahil ang salita ng Diyos ay nananatili sa atin puso hanggang ngayon, no? Nakikita natin ang kanyang salita. Nababasa natin ang ating salita, no? Ang salita ng Diyos sa magitan ng kanyang Biblia. So ito yung aming Jewish guide, nandiyan, nakatingin lang sa amin. Minsan may sinasabi siya kapag may importante siyang nakita at sasabihin sa amin na yun, magkasalita siya. Tapos habang kami ay nagkakaroon ng picture taking, so yung may-ari ng boat ay pinapatugtog ang mga praise song, yung mga awit ng papuri, no? Yung mga Maranatha songs. So yan ang aming narinig na musika nung nandiyan kami, no? At siguro nga dahil nga alam ng mga ng mga Hudyo, ng mga taga Galilee na ang mga nagpupunta rito ay mga Christians, no? Hindi naman nila papatugtugin yung kanilang musika dahil nga ang mga bisita nila ay mga Western people. Kaya yun ang kanilang mga pinatutugtog dahil yun ang musikang gusto ng pakinggan ng mga Western na mga tao, di ba? So yan, iba't ibang klase na mga Americans na kami na aming mga kasama. You know? So ako ay walang tigil na kumukuha ng mga larawan dito dahil hindi ko na hindi ko sinasayang ang bawat sandali, no? Upang makita, kunan dahil once na bumalik na kami sa Pangpang, wala na, that's it, no? Tapos na kami. Wala na, hindi na maaring hindi ka na kami makabalik diyan, ano? So ito yung video na ginawa ko at wala siyang audio no? Video lang 'yan. Papanoorin natin kung ano ang
Pag merong movement, ano, may kilos. Yan. Narinig niyo yung hangin, ano? Malakas yung tunog ng hangin eh. Yung hampas ng hangin eh. Kaya nung time na yan, March eh. March kami nagpunta dyan eh. Kaya may kalamigan. No? Yung samyo ng hangin niya. Kasi winter time eh, nung kami nagpunta dyan eh. Kaya may kalamigan yung hangin niya. See? So nagsasalita yung aming Jewish guide at may sinasabi siya. So habang ako'y busy sa pagkukuha ng video ay yung aking tenga naman ay nasa sa kanya. At ayaw ko ma-miss kung ano yung sinasabi niya. Yeah. Yung iba nakaupo lang. Kasi nga siyempre nga nahihilo kapag naglalakad. No? So usually pag may edad na, pag naglalakad na ganyan, maaaring bumagsak eh. Kasi nga nahihirapan sila magbalanse. Kaya andun nakaupo lang sila, no? Nakatingin lang. So hindi naman gaano matagal ito, 1 minute and 35 seconds lang ito eh. Yan. So susunod natin, isa pang video yan, yung karugtong ng video na ito. So 32 seconds lang. So ang lakas ng hangin eh. Oh. Kita ninyo, binabayo ng malakas na hangin. Oh. Imagine nung panahon ng Panginoong Kristo. Ganito ang naranasan nila, yung napakalakas na hangin. Tsaka ulan, bagyo, no? Binabayo ang kanilang bangka. Ano pa sa panahon natin ngayon, nararamdaman namin yung lakas ng hangin, ano? Kaya nung panahon pa ng ating Panginoon, di ba? So, meron pala akong maraming mga ginawang mga video dito. Ito, 40 seconds naman ito, no? So, tignan natin, no? Yung paligid, yung tunog ng hangin na humahampas sa bangka, no? Yung aming Jewish guide ay meron na ring edad din nung nakasama namin. Pero, nakakaakyat pa eh sa mga matataas na mga lugar eh. Kaya lang humahawak sa mga riles, no? Sa mga hawakan. Kaya pagka naglalakad na siya, parang humihingal na rin eh. No? May edad na rin eh. Siguro ilang taon na nakakalipas simula noong 2018 ay nag-retire na yan eh. Hindi sa alam ko hindi na siya nagpapatuloy na eh. So kasi pag may edad ka na, mahirap na maglakad, no? So ito na yung nasa paligid, ano? Medyo malabo yung ano eh. Hindi mo kita yung masyadong kahit na medyo malayo, maaninag mo pang konti yung mga bundok, mga bulubundukin. Very relaxing ang ano, ang tubig, ano, makita mo, oh. Malinaw siya, walang basura, no? Imagine na napakaraming species na isda rito sa ilalim niyan, no? Kaya ang nakapagtataka saan mo hahanapin ang mga isda? Saan parte ng ano na maraming isda? Ayun, sinabi nga ni Josephus na kung saan dumadaloy ang tubig na galing sa Jordan River ay doon ang maraming isda. O, hindi hanapin mo yung ano, pinanggagalingan ng tubig na nanggagaling sa Jordan River at doon kayo mangisda dahil maraming isda doon. No? Yun ang sinabi ni Josephus. So, dito, maalala natin ang mga ginawa ng ating Panginoong Kristo na yung mga alagad niya ay nangingisda buong magdamag, di ba? At wala silang mahuli. So, nung sinabi ng Panginoon na ilipat ninyo ang lambat mula sa inyong pinangingisdaan at ilagay ninyo sa kabilang ano side, ay nung sinunod nila ang utos ng Panginoon ay ano, ang dami nilang nahuling mga isda, no? Sinabi ng Panginoon noon yun, no siya ay nabuhay ng magulina, no? At hindi nila nakilala ang Panginoon nung siya ay nagsalita na ilipat sa kabilang side yung lambat at nang gawin nila, nung makahuli sila ng maraming mga isda at mapupunit na ang lambat, ay sinabi ni Pedro, "That's the Lord," sabi niya, Panginoon yun. At iniwanan niya ang kanyang mga kasamahan, lumangoy, pumunta sa pangpang at doon nakita niya ang Panginoong Kristo na nabuhay na maguli. No? So yan ang kwento ng ating Panginoong Kristo dito sa Sea of Galilee. So ito na ang pinaka-review na papatapos na ang
ang aming paglalagay rito ng kalating oras at pabalik na kami dito sa Pangpang, no? So ito yung angkla. Pagka yan inihagis doon sa ilalim doon muna sila hihimpil, no? So hindi naman siya gaano kalakihan pero pag yan ay lumubog sa lupa ay ititigil niya ang bangka, no? So tatapusin natin ang mga larawan na ito at dito tayo magtatapos mga kapatid, ano? Sa Sea of Galilee. Ayun, mga ilan sa mga bangka na nakikita natin, no? Marami sila nagkalat yan eh. Oh, yan oh, may mga ilan na pabalik na, mga ilan naman ay papunta pa lang, no? So this is what happened during the pandemic, no? 2 years before the pandemic start. So nakarating kami, niloob ng Diyos na makarating kami. And then nung panahon ng pandemic, wala, no? Tigil ang turismo ng Israel. Kaya ngayon, tigil uli ang turismo dahil na may digmaan nga. Kaya kailan natin ito mapupuntahan muli? Hindi natin alam kung kailan, pag natapos na ang digmaan. Saka pwede na uling bumalik. Ito yung binabanggit ko kanina na mga malalaking mga bato na kulay itim at saka silver. Mas malaki pa dito ang makikita natin sa Capernaum. No, malalaking mga bato, hindi natin mayayakap 'yan. Napakalaking mga bato 'yan. No, ito yung aming makasamahan nasa unahan na. Palagi nasa hulihan ako para makunan ko ng larawan yung paligid. No? Ito na, papauwi na kami nito eh. Nakabalik na kami. Ito yung pinaka-sign ng Galilee Boat Center, itong Yigal Allon Museum, no? So, the ancient boat. Alright, so ito yung panoramic view. Ito yung pinaka-design ng harapan ng Yigal Allon Museum, no? Man in the Galilee Museum. So, si Yigal Allon yun ang siyang nagtatag ng museum na ito. The Ancient Galilee Boat. So, nakikilala ang lugar na ito doon sa natuklasan nilang bangka 2,000 years ago. Yan ang kanilang yan ang una naming nakita nung pagpasok namin sa lugar na iyan. So maraming mga drawings na makikita natin. Museum and the Education Center, Money in the Galilee, no? Yan si Yigal Allon, pinangalan sa kanya, no? Pagkat siya ang nagpursige niyan, no? I believe in the driving force of man's spirit and his will power. Yan ang kanyang well-known na sinabi, no? At dinevelop niya ang lugar na ito nung kapanahunan niya, no? Ayun. So hindi ka makakapasok diyan, kailangan bumili ka ng ticket, no? Kasi nga turismo 'yan. So diyan sila kumukuha ng revenue para magpumasok sa gobyerno ng Israel ang makukuha nila diyan para ang economy nila ay magpatuloy, So kasama na ito sa binayaran naming package, no? Kaya wala na kaming babayaran sa lahat ng pupuntahan namin mga lugar. So ibig sabihin nag-advance payment na kami diyan. Excuse me. So kung malapit yung kukunan, yung larawan ay makikita ninyo yung kahoy na ginamit, ano? At imagine 2,000 years ago ang edad ng bangka na ito na nahukay. Kung ang Panginoong Kristo ay nabuhay ng mga panahong yan, ay malamang na ganyan ang bangkang ginamit ng panahon niya. Mayroon akong kutob na ito ay galing sa oak na puno, no? Pagkat maraming mga oak na makikita sa bansang Israel maging sa panahon natin ngayon. Yung cedar naman ay ang mga punong matatagpuan sa Tyre, sa Lebanon, marami 'yan. Kasi yung flag ng Lebanon ay cedar tree, yung nasa gitna ng flag ng Israel o ng Lebanon, I'm sorry. So sa Israel naman, oak na puno ang makikita natin diyan. So malapit na po tayong matapos at so ito yung napakagandang sinabi dito sa sign na from fishers of fish to fishers of men. Yan ay tumutukoy sa mga disipulo ng ating Panginoong Kristo. From fishing boat to worship. You know? Ito yung pinaliwanag nung panahon ng rebellion ng mga Jewish
sa mga Romans na the Great Rebellion against Romans was sparked in Caesarea, no? In 66 AD. And it spread like wildfire throughout Galilee. No, nagsimula sa Caesarea, umakyat papunta ng norte. The rebels from the valley of Ginosar, ito ngang Nop Ginosar, Gennesaret, gathered at Migdal near Tiberias to prepare for combat, using their boats and improvised warships. When the Romans invaded the city, the fishermen fled to their boats and waged a hopeless battle against the well-armed ranks of Vespasian's army. No, siya ang army ng Rome nung panahon na yan, who were descending upon them in rafts. Josephus Flavius, the first century Jewish historian, gave an eyewitness account of the calamity na nangyari sa kanila. At ito itinala niya sa kanyang aklat, The Jewish War. 3, verse 9 hanggang 10. Ang wika niya, they burdened the Jews together so they could not escape to the shore, which was in the bands of the army. So, and they could not conduct a fair maritime battles as equals because the boats of the Jews were too small, and too weak compared to the enemy's ramps. Finally, the Jews who were trapped in their boats tried to cut through back to the shore, but they were impaled on the enemy's daggers before they could reach land. No, napatay kaagad yung mga rebels. Many gave up and went ashore where they were killed by the Romans. The sea ran red with blood and seems to be full of corpses. No one was spared. So lahat ng mga nagrebelde ay pinatay, ayon sa tala ni Josephus. So yan ang isa sa mga katibayan na talagang maging dito sa Galilee ay sumama na rin sa rebellion, at si Josephus nga ay itinalaga, inappoint bilang general ng Jotapata, nasa western part ng Galilee, tabihan ng Sepphoris, magkatabihan. So meron sinabi dito na ang mystery ng shroud, the 2,000 year old boat, na ang sabi dito na, did this boat witness the events sweeping over the Sea of Galilee in Jesus' time? So isang katanungan na maaring talagang nangyari ito, o ito mismo yung boat na nag-exist noong panahon ng ating Panginoong Kristo. Is this the boat that bore the Nazarene? O ito daw yung boat na dinala o kineri ng ating Panginoong Kristo, o sinakyan ng ating Panginoong Kristo at ng kanyang mga disipulos to the surrounding villages to preach the gospel to the people. So perhaps this was an ordinary fisherman's craft which was converted for use in battle in the great first century Jewish rebellion against the Romans. So ikalawang sapatha naman ay maaaring ito daw ay isa sa mga bangkang ginamit nung sila nagrebelde sa mga Romans, no? Or was it a simple fishing boat that plied the waters in quest of the daily catch until it was scuttled and abandoned on the shore? So tatlong sapantahan naman, ikatlo ay ordinaryong bangka na ginamit sa pangingisda ng mga tao na iniwanan hanggang sa ito ay lumubog doon sa pinagkuwanan at 2,000 taon na nakakalipas. So walang specificong explanation o pagpapaliwanag kung ano talaga ang use ng bangkang yon. Kung sino ang gumamit, wala. 2,000 taon na nakakaraan, sino makakabanggit niyan? No? Wala. Ang tanging ebidensya lamang yan ay na-retrieve at nahukay, nakita. So, dito nila nakita ang boat nung kanilang nahukayan, nung karoon ng low tide dito sa parte ng western side ng Sea of Galilee, malapit sa Migdal, no? At ito yung Yigalalon Museum, at doon naman nila nahukayan, no? Yung kulay pula na dot, no? Diyan nila nahukay yung bangkang yan. So, yan mga kapatid, ang ilan sa mga nakita natin dito sa Yigalalon Museum sa Sea of Galilee, no? So dito na po tayo magtatapos, no? Yan yung mga batong binabanggit ko kanina, na malalaking mga bato na hindi ninyo mayakap, no? Sa Capernaum yan no? Marami yan sa Capernaum, malilinis na mga batong itim. At
Ito naman kasi yung lugar na ito ay medyo malayo ng konti sa Capernaum, pero kikita niyo yung mga bato, no, nasa paligid ng lawa, no, pumapaikot sa kanya eh. Yan. Yun, no? Parang nilagay lang parang depensa sa tubig kapag umaapaw yung tubig. Kasi ang ano naman, ang Sea of Galilee, hindi naman niya nabanggit sa kasaysayan na umapaw ang tubig eh. Ang isa sa mga nabanggit yung naglo-low tide eh. No? Kasi nga, ang tubig nang gagaling sa norte ay hindi naman siya malakas. Tama lang, nagsusustain lang siya. Pero hindi umaapaw ng napakataas niyan. No? Kasi nga, isang river lang ang nagsusupply ng tubig sa kanya. No? So ipinagbabawal ang ano diyan, ang paliligo kasi nga walang tumitingin baka kung may malunod it's on your own risk na lang, di ba? Kaya ipinagbabawal na maligo diyan kasi nga may kalaliman, pwedeng mamatay ang tao kapag ka nadulas siya at wala na, you know? So yan ang paligid, ano? Diyan sila naghihimpil, tapos sasakyan niya ng mga tao, then iba na naman bangka. Yan ang kabuhayan ng mga tao diyan eh. At yan ang kanilang hanap buhay para sila magkaroon ng kita araw-araw. Yan. Medyo marami ng ano, larawan din ang nakuha natin dito, no? So, kita niyo yung mga upuan, no? Kaya plastic, hindi naman talaga siya kahoy talaga kaya hindi naman siya hindi naman fix yung upuan eh. Pwedeng tanggalin at pwedeng kapag ka nagkakatuwaan ng mga turista, pwede silang ano diyan, mag-worship, you know? At gumawa ng mga activity diyan sa mismong boat na kinalalagyan nila, di ba? Malawak ang loob eh, ng bangka. Malawak siya. Ayan, tatapusin na lang natin ito, then kapag tumigil na yan, that's it. Ayan. Yan. So yung tubig niya napakalinaw, ano? Yan. Okay, so mga kapatid, medyo lagpas na ang oras natin at tayo ay magpapaalam na at bibilisan na lang natin ang paglipat ng mga larawan upang masulit natin itong time na ito na piniresent natin ang mga larawan. So ayan yung mga kasamahan ko na napasama sa larawan. No? Marami pala ang kuha ko dito. Hindi ko na mamalayan na napakarami pala. Okay, so at least mga kapatid, that's it ang ating wala na tayong gaanong makikita dito. I think malapit na. Malapit na ito. Ayan, ito na pala yung pinakahuli. So mga kapatid, maraming salamat sa lahat at sa muling pagkikita at we'll see you again. Susunod nating series uli ay ating pag-aaralan ang Betsaida naman, no? Betsaida. So yan ang ating pag-aaralan. So mga kapatid, maraming salamat sa lahat at sa muling pagkikita, no? Salamat sa inyong panahon, sa inyong oras na pagsasama-sama natin at ang papuri sa Panginoon ang sumalahat. Sa ito mga kapatid, paalam at sa muling pagkikita. Bye for now and have a good day and God bless.